Alright, happy Sunday, Cross! Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, pakibati naman po ng isang magandang linggo ang inyong mga kasama sa bahay, sa tahanan. Ayan. Alright. Alam ko po na, ayan, another Sunday again, another new opportunity, for us, again, to worship God, to thank Him for all He's done for us. Amen po ba? Sino po sa atin ang mga nakaranas ng sandamakmak na blessings ng nakaraang linggo from the Lord? Sa lahat po ng maraming blessings last week o sa mga nakaraang linggo, sabi naman, paki-chat naman po, I am blessed. Ayan, marami. Ramdam ko po na lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Araw-araw, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Ayan. So ngayon po, ilang buwan na lang po matatapos na ang taon. At alam kong ramdam na ramdam nating lahat kung gaano tayo ginagabayan ng Panginoon, kung gaano tayo niya pinagpapala sa kabila ng lahat ng mga circumstances na nangyayari. Ayan. Dahil unang Sunday po ng October. Ayan. So, I encourage everyone na ngayong nga pong linggong ito ay ibuhos po natin yung nag-uumapaw na pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sa nakaraang 9 months o 10 months, hindi niya tayo pinapabayaan at lagi niya tayong ginagabayan. Amen? So, ngayon po, ibuhos natin yung kung gaano tayo ka-grateful sa Panginoon, kung gaano natin pinahalagahan lahat ng mga blessings, favors niya na binibigay sa atin. Amen po ba? Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Handa na po ba kayo mag-worship sa Lord? Wag na po natin patagalin pa. Let's worship the Lord. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang
Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon.
sa buhay na iyong inialay, ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko, sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Yes, Lord God. We thank you, Lord, for all the things, for all the blessings you're giving us, Lord God. Lord, sa nakaraang mga buwan, Panginoon, marami nga po kaming mga nararanasang hindi magandang bagay. Ngunit naririyan ka, Panginoon, upang patuloy na gabayan ng bawat isang naririto, Lord God. Upang patuloy na ibuhos yung pag-ibig mo sa bawat pamilyang naririto, Panginoon. Lord, hindi namin ma-contain kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At kung gaano kami nagpapasalamat, Panginoon, sa siksik, liglig, umaapaw na biyayang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, humingi nga po kami ng kapatawaran kung may mga bagay nga po kami nagagawa na hindi kanais-nais, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga instances, Lord God, na marahil ay hindi namin sinusunod kung ano yung gusto mo, Panginoon. Ngunit sa kabila ng mga iyon, Panginoon, palagi mo pa rin pinipili na kami ay iyong anak, Panginoon. Palagi mo pa rin pinipili na kami ay mahalin, Panginoon. Kaya Lord God, we declare that our lives are only for you, Panginoon. Iniaalay nga po namin, Panginoon, ang buong buhay namin, ang buong puso namin sa iyo, Lord God. Kami ay para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, patuloy po namin itataas ang iyong pangalan, Lord God. Patuloy ka nga po namin papupurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We love you, Lord God. We surrender everything to you, Panginoon. We worship you in the mighty name of Jesus. We pray. Sabay-sabay po nating sabihin, Amen. Yes. Once again, good afternoon sa lahat. Happy Sunday. Excited ba tayong lahat na muli na makita ulit yung mga churches natin sa iba-ibang lugar, no? Parang anniversary lang, no? Kapag nag-gathering tayo, pero ngayon parang every Sunday anniversary natin. So, bago tayo mag-pray ng tithes and offering, may gusto lang akong i-share na verse sa atin lahat. Sa Luke chapter 11, verse 13, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. So, amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. Sa Tagalog, mas magandang
mas maganda yung message niya, mas magandang intindihan eh. Kasi parang ano siya, kung yung mga masasamang tao daw ay kayang ibigay yung mga mabubuti para sa kanilang anak, ano pa kaya yung ama natin nasa langit? So kung yung mga masasama kayang i-provide yung mga pangangailangan ng kanilang anak, how much more yung ama natin nasa langit? So parang ano lang, konsepto ng magulang sa anak. Minsan nagpe-pray tayo na, Lord, hindi ko deserve to pero binigay mo. Well, ganun talaga si Lord eh. Kahit minsan hindi natin deserve, binibigay talaga eh. So bilang magulang din sa dalawang anak, parang lagi natin pinagsusumikapan na ibigay yung mga pangangailangan niya, yung mga magpapasaya sa kanya. Ganun din yung Panginoon. Pero siyempre, may mga bilang magulang din, meron akong gusto makita para sa mga anak ko na ginagawa din niya para malugod din naman ako sa kanya. Yung una doon, nag-enumerate ako eh. Yung number 1 doon, yung pakikinig eh. So, mahalaga sa magulang yung nakikinig yung mga anak niya. Kasi una, anong instruction yung makukuha natin para yun yung gustong ibigay ng mga magulang natin. So, pangalawa, yung pagsunod. So, narinig na natin yung gusto ng magulang natin. So, susunod na yung pagsunod natin. Yung parang execution ng mga narinig natin yung mga salita niya. So, pangatlo, pakikinig, pagsunod. Yung pangatlo, yung paggawa. Yung paggawa parang pagsunod din. Pero nilagay ko lang sa konsepto ng kapag sumunod ka, dapat hindi lang minsan. Kunyari, sumunod ka isang beses, sa susunod hindi. Dapat tuloy-tuloy yung pagsunod natin, yung paggawa natin. So yun lang. Bilang magulang, kahit na sabi nga, hindi nga deserve ng anak natin, pinagsusumikapan natin ibigay. How much more si Lord? Kapag si Lord natuwa sa atin, na bless sa mga ginagawa natin, I'm sure sa mga higit pa yung kayang ibigay ni Lord sa mga iniisip natin. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. So, sa mga gustong magbigay ng kailang mga tithes and offering, makikita natin sa mga screen natin yung mga bank account ng mga churches natin. So, ngayon, samahan nyo nga po sa isang panalangin. Pag-pray natin yung mga tithes and offering natin. Panginoon Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na to, Panginoon, sa pagkakataon na purihin ka namin, Panginoon, pasalamatan sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa pagiging Ama, Panginoon, na kayang i-provide, Panginoon, ng higit pa sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Ikaw yung nakakakita, Panginoon, ng mga pangangailangan namin, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagbigay ng kalakasan, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, sa pag-provide, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan, Panginoon. Nakikita mo yung puso namin, Panginoon, at ikaw nga po, Panginoon, yung inaasahan namin, Panginoon, lalo sa mga oras na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan mo, sa mga gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay namin sa mga susunod na araw, Panginoon. At sa iyo lamang po lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. So, gaya ng blessings ng Panginoon, hindi mapipigilan. So, ito pa, yung isang hindi mapipigilan. Dahil tuloy na ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa'y para bang namumroblema? Di mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang Caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y magharin. Saat ng si Jesus sa kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Alright, so thank you, Greg. Tuloy pala Pasko. So kayo, Merry Christmas na po sa ating lahat. At pwede bang pakibati mo naman katabi mo, sabi sa, ay, hello, Merry Christmas to you. So ihanda mo na yung regalo ko. Meron ka pang time na mag-prepare. Meron ka na po, almost 3 months, 3 months for preparation for our Christmas Day celebration. Okay, so sige po. Okay, good afternoon to everyone. Pwede po bang mag-thumbs up kayo kung malinaw po sa inyo yung aking sound, yung aking salita dyan? Please give me a thumbs up para po alam ko kung tayo po ay nagkakarinigan.
All right. So, thank you. Thank you. Okay, salamat sa Panginoon. Thank you, Greg. So, napakagandang isipin po na itong hapong ito ay nagsama-sama tayo. Hindi po dahil sa anniversary natin, ano po. So, po ay dahil sa tayo ay may isang purpose, kundi yun po yung sambahin natin ang Panginoon. And of course, napakasarap isipin, no? Kahit na malalayo yung lugar natin, imagine nyo po, meron pa tayong from sa ibang bansa na ngayon kasama natin lagi every Sunday, kasama natin sa streaming. And thank you for being with us, guys. Ano? So, kila Lisa, kila Tony, kila Mike, kila Neptali, sa iba po yung mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. So, welcome lagi kayo. So, kamusta na kayo? Sana kung kayo ay makaka-uwi this year, see you. Ano? Kung malabo yata yun. Okay, at the same time, welcome din po natin yung mga friends natin na nasa kani-kaniyang probinsya. Of course, meron tayong sa Davao, sila Monica. Hi, Mon. Kamusta kayo dyan? Yung mga family mo dyan. Of course, meron din ko nakita kanina, sila Marvin nasa Laguna. Hi, Marvs. Kamusta yung mga kamag-anak mo dyan sa Laguna? Ang ganda ng pesto nyo. Ang ganda ng background nyo. So, parang nasa bukid, ano? So, kamusta po kayo dyan? Of course, sa mga taga Cavite. So, mga taga Cavite, kamusta na po? Yung mga taga Gentry, taga Imus, taga Bacoor, grabe naman. So, tingin ko sa pagpapatuloy ng gawain natin via Zoom, marami pa tayong po pwedeng maabot ng mga kaibigan, kamag-anak, ano po, na makakarinig din ng salita ng Panginoon at tayo ay magse-celebrate, ano po. Okay, and of course, welcome sa mga taga Maynila. Kaway-kaway naman po dyan, mga Cross Manila. Please, mga Cross Cavite, Cross Manila, please, kaway naman kayo dyan. So, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano po. And of course, sa Maynila po, marami po yung lugar natin dito. Meron po tayong mga taga St. Andrews Field. Ano po, yung mga taga San Andres Bukid. Andiyan po yung sa Alabastro, kila Jojo, sa Agua, saan pa? Marami pa tayong mga sa St. Andrews Field. Ano po. At of course, dito sa Pedro Hill. Grabe, mga taga Pedro Hill, So, hindi papahuli ba tayo, guys? Siyempre, hindi. Ano po? And of course, yung mga taga Mandaluyong. Andiyan po yung mga taga Mandaluyong. Kaway naman kayo, mga taga Mandaluyong. Kung kayo po ay active na active pa rin, ano? So, okay, very good. And of course, welcome sa lahat po ng mga taga QC. So, welcome po kayo sa ating service. Ano po? God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yung ating mga lalolas dyan, sana isang araw mamit din natin yung ating mga lolas dyan. Ano po? So, of course, yung mga taga-Caloocan. Hi, yung mga taga-Caloocan. So, kaway naman po kayo dyan. And of course, yung mga taga-Malabon. So, kahapon po, nagkita-kita po kami ng mga taga-Malabon at nagsamgyup po kami sa church. Ano pa? So, thank you po sa mga sponsors, yung nag-share na kanilang blessing sa mga taga-Malabon. And of course, sa Valenzuela, andyan po sila, Brother June. Grabe, yung pamilya po ni Brother June, nagbe-birthday ngayon. Alam niyo po ba, si Brother June po ay birthday niya ngayong araw na ito. Kahapon, in advance na po niya yung kanyang handa. Grabe. So, Brother June, happy birthday. Salamat po at sa iyong ika-80 kaarawan. Ay, sabi ni si Pastor, dinadagdagan naman. 66, grabe, Brother June. Para ka lang 60 years old. Ano po. Okay. And of course, yung mga mga Bulacan, sila Eric, yung mga taga Marilao, at yung pong mga taga La Union. God bless you po. Okay, kung may na-miss out po ako, so pagpasensyahan nyo na, bukas abangan na lang po nyo sa Umagang Kay Ganda. Ay, wala na yata yun. Meron pa ba? Wala na yata. O, doon na lang kila Mike Enriquez. Sasabihin ko na pakibati nyo nga yung ibang kasama namin. Okay, so God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa mga nagsa-celebrate ng kanila pong wedding anniversary, God bless you. Pagpalain ba kayo ng Panginoon at sana marami pang mga anniversaries ang ma-enjoy nyo po at ibigay sa inyo ng Panginoon. Okay. So, at welcome sa ating mga first-timer. Kagabi po sa ating Workers' Night. Thank you for coming. Sumama kayo sa aming gawain kagabi and sana may nag-gets kayo, may nakuha kayo ng mga lesson po on how to cope up with our setbacks. Po. Okay. So, paano ko ba umpisahan ito? Kasi almost 7 months na po tayong nasa quarantine time pa rin tayo. Quarantine pa rin dahil nasa pa rin tayo? CQ.
community quarantine. Pero alam po ba niyo na two things yung nakita ko na ginagawa natin? Two A's, Number one is nag-a-adjust tayo. At tingin ko at this point in time, we're now adjusted na tayo. Dahil marami nang nangyayari sa buhay natin. At tingin ko ay sanay na tayo. Amen po ba? Thumbs up nga po yung mga nakapag-adjust na. O yung mga hindi na lumalabas ng hindi suot ng kanyang gadget. Ang gadget? Yung kanyang face mask, face shield. Yung iba po may anting-anting pa. Yung mga air tamer. Okay, so kayo ba ay komportable na po na kayo ay lalabas lang ng bahay, magtatapon lang ng basura nyo, naka-face mask pa tayo. So gano'n So at the same time, yung mga working, at tingin ko nakapag-adjust na kayo, sanay na kayong magtipid. Tama ba yun? Kasi lahat ng working ngayon ay hindi na tumatambay sa Starbucks. Diretso na kagad sa bahay kasi takot na mahawa. Alam niyo po, ibang klase yan May mga kaibigan ako, sabi niya, Pastor, ang hirap pala, from bahay, tapos office to bahay lang. Before, sabi niya, pupunta pa ako ng mall at magsha-shopping pa ako. Ngayon, stop ang shopping. Okay, nakapag-adjust ka na ba sa yung mga shopaholic natin dito? Paki-thumbs up naman yung mga shopaholic natin. So, yung hindi na yung ayaw nang mag-shopping, ay meron palang Shopee at Lazada Okay. So, ano ba yung mga adjustment na ginawa natin? Of course, sa ating church, sa ating Zoom service. Nakapag-adjust na po ba kayo? Amen po ba? Thumbs up nga po yung mga nakapag-adjust na po sa ating Zoom service every Sunday. Yung hindi niya na po parang hindi niya na nami-miss yung ating physical gathering. Sige nga po, thumbs up nga po kayo yung mga pastor, parang mas maganda yata dito sa ating Zoom service. Unang-una ay kahit naka-short lang ako at naka-polo sa pangitaas, okay lang. So iba po sa inyo, alam ko naka-shorts kayo So maganda yung pangitaas pero yung pangbaba, shorts lang, naka-slippers. Okay, so okay lang naman yun kasi half body lang na po nakikita sa atin. So hindi ko alam kung nakapag-adjust na po kayo pero at this point in time, I guess na ito na po yung nangyayari sa atin. Nakapag-adjust na po tayo sa ating mga new normal. And of course, the other A is advance. Siyempre, hindi lang po tayo mag-a-adjust, mag-a-advance din tayo. Hindi po pwede yung nag-adjust ka tapos wala tayong ginawa. Of course, tayo po ay magpapatuloy na. Amen po ba ron? So yun po yung gusto kong i-share sa inyo. At ngayon po, ito yung tingin ko na dapat nating talagang ginagawa. So last 2 Sundays po, na-discuss ko na po sa inyo yung Go Full Blast. And the other Sunday is Do or Die, yung patay kung patay, tegi kung tegi. At ngayon po, eto naman, gusto ko po na apuyan talaga tayo sa atin pong ginagawang paglilingkod ngayon sa Panginoon dahil for almost 7 months, mas naging close tayo kay Lord So maganda po na i-sustain natin yan. Okay? Are you ready na po ba? So paki-thumbs up nga po yung mga ready na. At sabi mo, wag mo na akong kausapin. Makikinig ako kay Pastor ngayon sa screen ng aking cellphone, ng ating TV, or ng inyo pong mga iPad. Kung kayo po, anong gadget man yung hawak nyo po ngayon. Okay, so are you ready? Handa na po ba kayo? So ito na po yung ating topic for today. Ayan, grabe, nagliliyab. So, a blaze for God. So, iniisip ko lang po, sabi ko, tingin ko ito na yung nangyayari sa atin ngayon At gusto ko na ma-reinforce po natin yan, yung ating tindi po ng ating pag-ibig sa Panginoon dahil wala naman talaga tayong mapupuntahan at this point in time dahil walang mall. Actually, may mga kaibigan po ako dito na nagsabi, Pastor, kailan ba tayo magtatagaytay? Sorry, barang bawal pa yata sa Tagaytay. So, iba po, tumatakas talaga. So, yung iba po talaga nanggigigil na. Pero alam po ba nyo, ito pong 7 months natin na ito, napansin ko, mas naging close ako at close ka kay Lord. Parang lagi mong iniisip ang Panginoon, bumabalik tayo sa basic life natin na ikaw at ang Creator mo dapat ay lumalakad hand in hand. So, dapat magkasama talaga. Okay, tingnan po natin. Are you ready na pa? Ito po yung ating verse coming from 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 10. So, dito ating kukunin yung ating pong lesson ngayon. Okay, so ayan na po. Kung kayo po may mga notebook, ballpen, please, isulat na po nyo itong verse natin ito. 2 Timothy chapter 1, verse 6, sabi po ng verse, For this reason,
I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Okay, verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid or fearful, but gives us power, love, and self-discipline. Okay, verse 8, so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. And last two verse, he has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. And last verse po tayo, eto na. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light and through the gospel. Okay, so salamat po sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Pwede ba nating palakpakan si Lord naman doon sa kanya pong mga salita? Kanina po, diniinan ni Greg yon, yung word na instruction ng ating mga magulang. At tama po yon na as children, tayo po ay dapat nakikinig sa ating mga parents. And of course, as children of God then, nakikinig po tayo sa kanyang mga salita. So ito po, dalawang bagay po ang gusto ko i-share sa inyo. Paano ba tayo mag-apoy pa sa atin pong paglilingkod sa Panginoon? Okay, number 1, fire up your gifts. So bakit ko sinabing ganyan? Look at this word, tingnan po ito. Yung pong word na ito na gusto kong i-share sa inyo ay yung dapat apoyan natin, yung mga gifts natin. Apoyan natin. Tingnan niyo po yung verse sinabi ni Paul, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. So yung keyword po dyan, yung gift. Ito, yung gift ng Panginoon sa atin, paypayan mo yan, sabi niya. So ito, alam niyo ba yung meaning po ng gift na yan? Ito, basic naman talaga. Ang meaning po ng gift dyan ay yung charisma. O, di ba? Siguro, diyan galing yung word natin na charismatic. Yung mga taong talaga namang maiinggan niya ka. Pagkausap mo, mahuhusay, makagaling, gifted talaga. At alam po ba niyo, 1 Timothy, binanggit na po yan ni Paul kay Timothy na sabi niya, 1 Timothy chapter 4, verse 14, do not neglect your gift, which was given you through the prophecy when the body of elders laid their hands on you. So, look at this verse, dito pa lang sa verse na ito, dinidikdik na po, binibigyan ng emphasis ni Paul na huwag mong kaliligtaan yung gift mo. At alam po ba nyo, lahat tingin ko ng mga tao na connected kay Jesus, binigyan niya ng gifts At ito po, tingnan nyo sa Romans chapter 12, meron po dito na in-identify kung ano ba yung mga gifts na meron na ibinigay ang Diyos sa ating lahat at dapat nating i-fire up. Okay, look at this verse tingnan nyo po ito. Para po maintindihan niyo, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is number 1, prophesying, then prophesy in accordance with your faith. So number 1, kung ang gift mo daw po, ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, ay prophesying, ay medyo matindi yan. Ano ba yung prophesying? Nagsasabi ka ng mga definite event na mangyayari. Yung pag sinabihan mo katabi mo, sa December tatanggap ka ng 13-month pay. Aba, mangyayari nga yun. May gift ka nga. Sige po, tingnan niyo po niya. Sabihin mo katabi mo, tatanggap ka sa December ng 13-month pay. Nako, kinakaba pastor, nawalan na akong trabaho. Walang gift yung katabi mo pag hindi nangyari yun. Well, alam niyo po yung gift na ito sa prophesying, beyond that, yung matinding mga event na nangyayari at medyo mahirap po ito. Maaring bibihira na po yung mga taong ito, pero baka meron pa nga, na pag nag-predict na bukas makalawa, lilindol. Naku, medyo nakakatakot po yun, nagwa-warning po sila. Okay, so number 1, prophesying. Number 2 gift, ito, if it is serving, then serve. Ito, merong tingin ko na ganito sa atin. Service. Sabi niya, ang Pinoy po, tingin ko, mas marami niyan. Tayo po ay kilalang-kilala. When it comes to service, wow, excellent. Number 1. Amen po ba ron? O, tingnan niyo po yung katabi po niyo.
Hindi ka nagkakamali, pastor. Ito, grabe, pati kalderong maitim, kayang paputuin. Ang galing talaga, no? So, alam niyo po, iba may mga ganon. Mahuhusay maglingkod sa bahay nila, sa office. O, thumbs up nga po yung mga nag-o-office dyan. Ay, wala na palang office ngayon. Nasa bahay na pala yung ating opisina. Ano? O, thumbs up po yung mga nag-o-opisina sa bahay na hindi tumataka sa office. Mga parang maraming guilty rito, ano pa. So, well, alam niyo po, yung service natin sa ating kapwa empleyado, well, lumalabas po yan. Kung ikaw ay merong gift na ganyan, tingin ko, magandang i-develop. I-fire up mo yan. Amen? So, ano pa, marami pang service na inire-render tayo sa mga tao. At kung ikaw po ay nag-i-enjoy, happy ka dyan, malamang meron kang ganyang kaloob na galing sa Panginoon. O, thumbs up nga po dito yung may mga gift ng serving. Sige po, thumbs up po. Yung talagang hindi umaangal pag inutusan ng tatay niya na magtapo ng basura, maghugas ng plato. O kaya yung asawa na kahit na naglalaba araw-araw, hindi umaangal. Amen po ba ron? Sige, thumbs up lang po kayo kung yan yung gift nyo. Well, bakit hindi? Sabi ng Bible po, ayan, ano po. At beyond that is yung service sa mga kapatiran, sa mga members ng church o sa mga tao na talagang nangangailangan. Okay, number 1, prophesying. The other one is serving. And number 2, sabi niya ito, and if it is teaching, then teach. Well, alam niyo, may mga tao talagang magaling magturo, very articulate at talagang kayang-kayang ipaunawa kahit malalalim. Sa amin po, sa theology, ang aming pinaka-motto dyan, ang theology kasi, yung malalim, pinapababaw. Yung mababaw, pinapalalim. Parang may mga tama, ano? So, ganun talaga diba? So, mababaw na pwede mo nang maintindihan, papalalimin pa ng todo. Iba naman yung mga bagay na hindi maintindihan, yun, kaya-kaya po nilang unawain yun. At alam po ba nyo kung minsan ganun tayo, meron po tayong makasama dito, mahusay magturo. Kasi ang kanyang team song, bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Ayun ba yun? Baka hindi yun, pastor, hindi yata yun. Mali yata turo yun, ano. Teaching. What I mean? Yung teaching, nagtuturo ng mga truth about the Bible. Amen? Nagtuturo ng mga katotohanan na po pwedeng ma-inspire yung mga tao. Amen? Kaya nga po tayo nag-aaral sa ating training, di ba? Sa ating pong leadership training every Friday, nagde-develop tayo. Ano, kung po pwede lang, mahun talaga yung mga raw gifts natin. Baka meron nga dito na mga magaling magturo. Ano po? So, eto, number 3, sabi niya, kung teaching yan, sige lang, magturo ka sa mga office mates mo. Huwag kang madamot. Ituro mo rin yung mga nalaman mo. Baka naman kasi kung minsan po, nagiging threat sa atin. Naku, pastor, pag tinuruan ko yan, papalitan ako sa office namin. Well, alam niyo po kung minsan, kung talagang tayo po ay may gift na gano'n, kahit na kung minsan at stake yung iyong sarili, tuturuan mo yan kasi ang Diyos mo nakakaalam ng laman ng puso mo. Bakit mo ituturo yung mga bagay na alam mo? Amen po ba ron? So number 3 is teaching. I don't know kung yung katabi niyo merong gift ng teaching. Okay, thumbs up nga po yung may mga gift ng pagtuturo, hindi turo ng turo. Okay, maliwanag po ba yon? Pagtuturo, hindi turo ng turo. Okay, number 4. The other one, number 4 is this. Sabi niya, if it is encouraging, then give encouragement. Wow! Alam niyo po, may mga taong ganun talaga. Sa Bible, ang number 1 po dyan si Barnabas. Tinawag po siyang son of encouragement. Talaga namang maraming bagay. Magaling talaga. When it comes to pagtapik sa balikat, pag-encourage sa mga nanlulupaypay, ito po, number 1 si Barnabas. Kaya ang tawag sa kanya ng mga disciples, son of encouragement. Well, maaari ilan po sa atin dito, may gift ka ng ganyan. Magaling kang magpalakas ng mga kaibigan na nanghihina, lalo po ngayon ang dami pong mga kaibigan natin ngayon, lalo yung mga affected sa kanilang work. Well, nakakatawa dahil kuminsan ginagamit ka ng Panginoon para i-encourage po sila. Ano po. So, maaring through text or through sa ating mga chat, tinachat mo lagi siya, or whatever na po pwedeng platform na maiabot natin yung ating encouragement sa kanya. So, baka ikaw yun. So, tingin ka tayo po nyo, alam mo, ikaw ang number 1 encourager ko. Amen? Hindi po discourager,
So, iba po yung encourager saka discourager. Yung naman pong discourager, ito naman, nagkukwento ko pa lang, ay naku, walang mangyayari sa buhay mo. Tumigil ka dyan. O kumbaga, pinapatay naman yung iyong apoy, ano po. So, anong number tayo, Neris? Number 1, prophesying. Number 2, serving. Number 3 is teaching. Number 4 is, ayun na, encouraging. Number 5, ito na po, if it is giving, then give generously. Grabe, pati pala yung giving gifts, kaya pala yung katabi mo, napaka-generous. Amen po ba? No? Sige, thumbs up po yung may mga katabing generous. Yung pambayad na ng kuryente niya, ibibigay pa sa mga nangangailangan. Grabe naman yan. No? Alam niyo kung minsan, totoo po, di ba? Hindi mo kayang tawaran yung mga taong generous. Kahit na kung minsan para bang feeling mo, parang ayabang naman ito, bigay ng bigay. Talaga yun yung puso niya eh. Ano nga gawa natin? Yun yung puso talaga niya. Di po ba? At mainam po dahil gift niya yon at yung mga tao lumalakas sa pag siya po nagbibigay. Maaring ito po hindi lang po sa area po ng money, ng monetary, ano po pwedeng ito po ay sa lahat ng bagay. Giver talaga ito. At kitang-kita po dyan sa ating pong pagbibigay ng mga sa finances, ano po. Okay, so tingnan niyo po. Sige po, parang wala yatang thumbs up pa. Thumbs up nga po, may mga gift ng giving. Sige, pa-thumbs up po yung mga tingnan niya, Pastor, yan ang gift ko. Number 1 yan sa akin. Ibang klase ito. So, well, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ano po? Okay, if it's giving, give generously. Grabe, binigyan pa po ng adjective. Ano po? Okay, so number 6. Okay, and if it is leading, do it diligently. Sabi niya. So, leading. Kung ito naman, paglilid ng mga tao, perhaps, ikaw ay sa bahay nyo, ikaw yung catalyst, ikaw yung talagang kung ayaw nilang bumangon ng maaga, ikaw ang mabangon ng maaga. Gising na kayo. Bukas mga estudyante, welcome to first day high na ng mga nasa public school, ano? So, ako, tingin ko, iba po sa inyo, excited na. Thumbs up nga yung mga young people na excited dyan. Naku, parang walang gusto mag-thumbs up ng mga young people natin, So, mga estudyante natin, yung iba kasi nag-start na. Iba po ay bukas pa lang, ano po. So, ito pa, leading. Maaaring yan po ay paglilid sa bahay natin patungo sa magandang buhay. Maaaring yan po sa office na ikaw ay gusto mong i-lead yung mga kasama mo sa opisina sa tamang bagay. Hindi po sa inuman, kasi minsan po, leader nga, problema, tanggero naman. Huwag naman po ganon. Yung bang magli-lead sa tamang direksyon, yung bang pag-uwi ng bahay ng kanyang mga kasama ay matutuwa po yung asawa, hindi yung maiinis. Sabi sa, sino naman nagpainom sa iyo? Yun naman kumpare mo, no? So, dapat po, wag po gano'n. I-lead natin yung mga tao sa tamang direksyon, yung matutuwa po yung ibang mga nakapaligid po sa kanya. No? And of course, sa ating church din po, tingin mo, ikaw ba ay sa leader? Sige, mag-lead ka lang diligently. Galingan natin, sabi po ng verse. Sige, yung mga kasama sa cell group, tulungan natin yan, palakasin natin yan, at i-lead natin sa mataas na level ng commitment sa ating Panginoon. Baka kayo po, tingin nyo, meron kayang ganyang gift. Well, gawin natin ng mas maayos. Amen? So, number 7, panghuli, ito na. Showing of mercy. If it is showing of mercy, do it cheerfully. Ito, halos parehas yung giving saka yung mercy, yung pagbibigay ng mercy, po. Well, halos magkapatid naman po talaga yan, Nagbibigay ng maawain, po. Yung iuulam na lang nila, ibibigay pa sa kapitbahay. Sino po yung ganon? Pakithumbs up po yung mga kaibigan na, yung mga kasama natin dito na, grabe pastor, ito yung yung nanay ko, yung tatay ko, grabe. Yung ulam namin, hatiin pa niyan para sa kapitbahay namin na walang ulam. Kasi naaawa siya dahil kami may ulam, yung kapitbahay namin, puro kanin lang. Iba, target lang. Yung target? Yung asin lang, So, well, wag naman, ito po ang ganda, Ang sarap isipin. Ito pong lahat ng ito, itong 7 gifts na ito ay po pwedeng meron ka. O po pwedeng 3, 4, o kaya 5 meron ka niyan. The point is this. Lahat ng pong ayan, nagbibigay sa atin yan ng kapangyarihan. Kaya sabi ni Paul, di ba kanina yung verse natin, verse 7, tingnan po itong verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang ending po ng mga bagay na yan, para po palakasin tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan.
Ano po, at hindi ng ano raw po, ng panghihina o kaya ng pagiging timid. Ano, God gave us the spirit of power, not of fear, di po ba? So, and love and self-discipline. Alam po ba nyo, ito po, ang insight yan. Among 7 gifts na yan, po pwede ka pong maging powerful. Kahit isa lang. Kahit isa lang po yung gift mo, aba, hindi kayang tawaran yung pagiging mahusay mo at po pwede kang maka-impluwensya sa maraming tao. Pangalawa, kung yung power po na yan, walang pag-ibig, useless. Malakas nga, mahusay nga, pero wala namang pag-ibig sa ibang tao, useless din po. Di po ba? At eto, yung kapangyarihan na yan at yung pag-ibig na yan ay po pwede pong maging mahusay talaga, pagandahin yung buhay natin at iangat tayo. Pero ang tanong, meron ka bang self-discipline? Pag wala pong self-discipline, babagsak din. Alam po ba nyo ang difference, ang deciding factor ng failure and success sa buhay? Self-discipline. Okay, let me repeat that word. The deciding factor of success and failure in life is self-discipline. Kaya ikinuwento po yan ni Pablo kasi alam na alam niya halos lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon, tumatawag kay Jesus, niwala kay Jesus, ngayon, kasama ka po kayo ngayon dito, ay talagang binigyan ng Panginoon ng gift. Ngayon, eto, kung wala po yung pag-ibig na yan at self-discipline, sayang yung kapangyarihan na meron ka. So, okay. So, sige po, tingnan katabi po nyo. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, i-fire up mo na yung gift mo na bigay ng Panginoon. Huwag mong sayangin. Di ba sabi ni Paul, do not neglect your gift. Sayang, kasalanan po yan sa Panginoon. Ano po, pagka po tayo ay hindi natin, pag pinabayaan natin yung gift na iyan na galing sa Panginoon. Amen po ba ron? Okay, sige po, thumbs up nga po kayo dyan kung okay pa ako sa inyong group, sa inyong mga screen. Okay, so thank you po. Maraming salamat. Okay, so guess nyo ba? Number 1 is what? Fire up your gifts. So sige po, sabihin mo sa kapatid mo, paypayan mo na yan, i-develop mo na yan, gamitin mo na yan. Amen. That's number 1. Number 2 is this. Fight for your faith naman. Verse 8, so do not be ashamed of the testimony about the testimony. Do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Okay. So, yan pong verse naman na yan, nagpapakita na, sabi niya, kung yung gift pinapaypayan mo, pangalawa sabi niya, huwag ka namang matakot din na ipagtanggol yung pananampalataya mo. Kumbaga, ihataw mo yan. Alam po ba nyo, kung babalikan po natin yung Romans chapter 1, kasi po, si Paul din po ang sumulat kasi ng Romans, Yung Romans po, Book of Romans is loaded po yan ng lesson about salvation and gospel. And the gospel, look at this verse. Romans chapter 1, verse 16 and 17. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First the Jew, then to the Gentile. Okay, verse 17. Look at this verse. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteous that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Okay. Alam po ba niyo yung context niyan, yung ng Romans na yan? Kasi po, yung time na yan, ang word power po ang Rome. Sulat po yan ni Paul sa mga mananampalataya, mga taong tumanggap kay Jesus doon sa city of Rome. Ngayon ito, ang problema kasi po, yung mga Romans, medyo mataas po ang tingin sa kanilang sarili. Dahil nga sila yung world power Ang tingin nila ngayon sa mga Christian, sa mga especially sa mga tumanggap kay Jesus, wala kayong say. Wala kayong kapangyarihan. Kami ang hari dito. Kami ang siga dito.
Kaya po si Pablo, gustong-gusto niya pumunta sa lugar na yan para i-encourage yung mga manampalataya na huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya na i-share niyo yung gospel, yung salita ng Panginoon. Kahit na hindi kayo paniniwalaan ng mga Romans. Kasi po yung mga Romans po, ang dami po dyan na talagang iba't ibang Diyos ang kanilang sinasamba. Kasi Gentile nga po yan eh. Pagan country po eh. Tapos, number 1 po dyan, yung kanila pong emperor worship. Si Nero, talagang sasambahin mo yung emperor. Pag hindi ka sumamba sa emperor, patay ka, tsugi ka. Ano po, ikukulong ka at perhaps ay iba po talagang ginagawang political prisoner. Kasi nga po, feeling nila, nilalabanan din nila ang gobyerno kasi ayaw nilang sumamba, ayaw nilang mag-worship sa kanilang emperor. So eto po, kaya sabi ni Pablo, eto sabi niya, huwag kayong matatakot o hindi ako natatakot. Sabi, I am not ashamed of the gospel of God, of Christ. For because, sabi niya, it is the power of God. Dalawang bagay po yung idea dyan na gusto ko na i-define po sa atin. Number 1 is the origin of the gospel. So tingnan niyo po ito, no? Para wag po tayong matakot sa ating pananampalataya at dapat nating ikwento yan, ipaglaban yan kasi alam natin kung saan nanggaling yan. So the origin of the gospel, it is from God Himself. Kung walang Jesus, kung walang bumaba dito na Kristo, walang gospel, walang good news. Yun lang po yun. Kasi noon, nung wala po si Jesus, nung hindi pa siya dumarating, puro bad news yung paligid po nila. Actually po, yan po ang pinakamalungkot na kwento ng Israel at ng sangkatauhan. Walang Diyos eh. Kaya naghahanap po sila ng kanya-kanyang Diyos, kaya dumami po yung sinasamba ng mga tao. Pati nga po sa India, di ba? Pati yung mga daga, sinasamba nila. Kasi nga, naghahanap sila ng Panginoon. Nasasambahin nila kasi sa tao po ay inherit sa atin yun eh. Na tayo po ay sumasamba talaga. Worshipper tayo eh. Kasi kung babasahin niyo po yung Ecclesiastes chapter 3 verse 11 na wala lang po sa screen natin. Sabi ni Solomon, no? He set eternity in the hearts of men. Talagang ang Diyos naglagay sa puso ng mga tao ng eternity. At dahil sa eternity yan, naghahanap sila na mayroong creator eh. Mayroong Diyos na kumreis sa amin para kami hindi lang sa mundong ito. Meron kaming buhay na walang hanggan. So talagang hinahanap yan. Likas po sa atin yan kahit po yung mga kababayan po nating nasa bundok. Mayroon po silang sinasamba kasi po likas po sa isang tao ang worshipper. Kahit pupuno, di ba? Hasambahin nila yan kasi hinahanap po nila ng puso nila yung sumamba. Kaya eto po, sabi ni Pablo, huwag kayong matatakot na ipaglaban yung inyong pananampalataya sapagkat yan galing mismo sa Panginoon. Ang origin yan, mismo ang Diyos. Si Jesus na nagkatawang tao na nagpakita ng good news, nagsabi na, hey, ito ang good news. Kaya 'di ba sabi nung sa yung ating alam na pag Christmas, Emmanuel, God is with us. Ito na, sinamahan tayo ng Panginoon. And that's good news. Amen? 'Di ba kahit may problema ka ngayon, nawalan ka ng trabaho, o kaya medyo staggering yung lagay ng kumpanya nyo, o kaya ng pamilya natin, pero eto, may good news. As long as kasama mo ang Diyos, pwede kang magtagumpay kahit na mayroong problema sa paligid natin. So ito po, the origin of the gospel is, it is from God. Okay, number 2, the outcome. Okay, first, origin. The other one is the outcome of the gospel. It is the power of God unto salvation. Anong effect ba niyan? Ito, ang epekto po niyan ay kapangyarihan ng Diyos yan para magligtas ng mga tao. Ang kapangyarihan po ng Panginoon para baguhin ang isang tao, hindi po sa kung anong mga bagay man. Well, nakakita na po natin yan. Kung ang pagbabago po ng buhay ng tao ay yung kulungan, dapat po lahat ng nakakulong na lumabas, matino na lahat. Karamihan po, bumabalik uli sa kulungan dahil sanay lang pumatay. Diba? At sanay lang sa buhay sa loob. Kung ang kulungan po ang siyang effective na nagbabago na isang tao, well, dapat po, bawat kanto, lagyan ng kulungan. Kung religion, I doubt din kasi ang daming religion sa ating bansa. Actually, sa SEC po, ang daming nakaregister na religion. Kung religion, dapat lahat ng Pinoy mabait na. Walang pasaway, walang problema sa Duterte. Malamang ang ating presidente, hindi na nagmumura, puro praise the Lord na lang ang sinasabi niya. Amen ba ron? Gusto niyo po ba yan? Na si Duterte, pag magsasalita ng kanyang public speech, yung kanyang announcement,
Salamat kay Lord, ang babait ng mga Filipino. Amen? Yung mga taga Maynila, ubod ng babait. Amen? Yung mga taga Cavite, ang babait. Pero hindi nga eh. So, hindi po talaga solusyon ang religion eh. So, kaya sinabi ng Panginoon ito, the gospel of God is the what? The gospel is the power of God unto salvation. Amen. So, kaya po nababago ang buhay ng isang tao dahil sa salita ng Panginoon na tinanggap niya sa kanyang puso at hinayaan niya na ang Diyos ang siyang kumilos sa kanya at unti-unti nagkakaroon po ng conviction na babago po yung kanyang pananaw sa buhay, na babago po yung kanyang mga gawin. And later on, look at you now. Ang bait mo na. Amen? Sige po, tingnan tayo po niyo. Parang tama si pastor. Ang bait mo na. Pabait ka ng pabait. Hindi ka lang paganda ng paganda. Hindi ka lang papogi ng papogi. Pabait ka pa ng pabait. Amen? Nakita niyo ba yung katabi po niyo? Sige po, tingin katabi po niyo, di ba? Ako po, i-attest ko po sa inyo. Karamihan po nang namimit ko ng mga mananampalataya ng Panginoon. Hindi naman po sa pagbobola. Gumaganda po at pumapogi. Bakit? Kasi na-manage yung buhay niya eh. Kung naiaayos, dati po, Hagardos Versosa yung katabi niyo na yan. Diba? Yung eyebags ang laki, isip ng isip, hindi makatulog. Pero ngayon po, panatag na panatag. Di po ba? Maayos. Maayos mag-isip, maayos makisalamuha sa mga tao. Yan po ang ginagawa ng gospel. Inaayos niya yung buhay natin. Remember kagabi, yung atin pong topic sa ating workers' night, di ba? May mga working people po dito na problema before. Pero nung lumapit sa Panginoon, ibinalik ni Lord yung confidence nila, yung self-esteem, yung tiwala sa sarili. Kasi po kung minsan po, dahil nga nagka-problema sa ating pera, lalo po ngayon, alam niyo, napansin ko, ang tao pag walang pera, maramdamin. Thumbs up po yung mga katabi niya na walang pera, na tama si pastor, tama ka pastor. Laging mait ang ulit to, laging para bang balat sibuyas. Pag nakarinig na, bili ka ng ulam, galit na. Kasi wala siyang pera. Di ba yung isang pagano, di ba? Totoo naman po yan eh. Pero alam niyo po, pag nasa Panginoon kay Jesus ka, ngayon wala akong pera, pero bukas meron na ako. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Bibigyan ng Lord ng wisdom kung paanong ayusin yung mga bagay, yung aking mga setbacks. At yung aking comeback, mas mataas, mas matindi. Parang Lakers yan. Uy, mga fans ng Lakers, bukas may laro ba? Okay. So, look at this. Two things Yung alam po, yung napakahalagang bagay na bakit natin ilalaban ang ating pananampalataya. Number one, because of its origin. It is from God. The other one is because of its what? Outcome. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na nagbabago, nagliligtas ng mga tao, nagbibigay ng assurance na pag ako ay namatay sa mundong ito, meron pa akong buhay sa piling ng Panginoon. At habang nasa sa mundong ito, si Lord, inaayos niya, pinapabuti niya yung aking ugali, inaayos niya yung mga bagay na maaaring hindi tama sa buhay ko. And that is good news. Amen? At tingin na po, bakit ko po sinabi yan? Kasi look at Paul's statement. 2 Timothy chapter 2, verse 7 to 8. Dito po tayo mag-e-end sa verse na ito. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have what? Kept the faith. See? Mismo po yung author po nung ating pinag-uusapan, yung pong sumulat na ginamit ng Diyos. Sabi niya, ipinaglaban ko yan, lumaban ako talaga ng matinding labanan. Sabihin, ang dami niya kasing na-encounter eh. Hindi po suntukan po ang labanan dito kundi yung mga pagtuligsa. Kundi yung mga pangangantyaw, kundi yung pagpipigil sa mga tao na huwag kang sasamba siya kay Jesus. Hindi to yan. Ang dami po na-encounter ni Paul niyan. Sa lahat po ng pinuntahan niya, kung ngayon pong binabasa yung book starting from Romans, Galatians, Corinthians, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Well, yan po yung mga lugar na pinuntahan ni Paul, At marami po dyan, naka-encounter po siya ng mga matitinding laban. Laban po sa pananampalataya. Pinapatigil siyang mangaral to the point na ikinukulong po siya para huminto na siya dahil ang feeling nila, tatayo siya ng panibagong relihiyon. So yun po ang naging encounter po ni Pablo. At hindi lang po sa mga persecution, pati po sa personal life, naka-encounter po siya kuminsan ng mga pagdarahot din. 'Di ba? May mga times na talagang wala siyang makain. Kaya sabi niya, I know how to be nalaman ko paano ako maging kontento.
Because, sabi niya, dahil alam ko na kung paanong mabuhay ng wala at nalaman ko paano mabuhay ng maraming pera. I can do all things through Christ who gives me strength. Yun po ang kanyang team sa buhay. Yun po yung kanyang motto sa buhay. Kasi na-feel niya yon, naramdaman niya yon. So, ang daming po pwedeng magpahinto kay Paul, pero hindi po ito nangyari. Kaya sabi niya, I have fought the good fight and I have finished the race. Ano po? And look at this verse 8. Tingnan po itong verse 8 natin. Okay, wala pala dyan. Sorry wala pala dyan. Hindi ko po na ipasama kay Mia. Basahin ko na lang po sa inyo. Ano po? So, verse 8, and allow me to conclude this message sa pamagitan po ng verse na ito. Okay. Verse 8, 2 Timothy chapter 4, verse 8. Tingnan niyo po itong verse na ito para po makita niyo po kung ano po yung sinasabi ni Paul. Ayan. Now, there is in store for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, di ba? Grabe naman tong verse na ito na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay, let me read again. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ang sarap kong isipin, no? In every battle na atin pong nilabanan, in every gift po na iyong in-apply, ginamit para sa Panginoon, merong corresponding reward. At po, pwede po yan, hindi lang kay Paul, pwede po yan sa iyo at sa akin din. Ang tanong, gusto mo ba yan? Gusto mo ba na i-reward ka rin ng Panginoon? Ako po, sabi ko, Panginoon, kung hindi man ako i-reward sa lupang ito, it's okay. Meron pa akong buhay sa kabila, sa piling mo. At doon tiyak, maganda ang reward ng Panginoon. Pero dito pa lang po, may reward na eh. Alam po ba nyo ang reward sa atin ng Panginoon dito? Kapag ginamit mo yung gifts mo, peace of mind, fulfillment, di po ba? Ang sarap ng pakiramdam. Di po ba? Kamisan ganun eh. Aside from yung extrang bigay sa atin ng Panginoon, yung favor ng mga tao, maaring favor ng boss mo, favor ng mga kamag-anak natin, ng mga kaibigan natin. Well, extra lang po yon. Yung personal reward, napakahalaga. So pangalawa, kapag tayo po nagpatuloy sa Panginoon at ipinagtanggol natin to, hindi natin kinahiya, yung i-share yung gospel. Alam po ba yun, nangyayari po doon? Crown of righteousness din. Ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang daming magandang bagay na po pwede pong anihin natin kapag tayo po ay nag-apply ng mga bagay na ito. So, ang tanong, yung bang katabi mo, nag-aapoy na para sa Panginoon? Okay, tingin niyo ba? Naku, Pastor, grabe. Umuusok na yung tenga nito. Yung ilong daw parang bull. Talagang naglagablab para sa Panginoong Diyos. Well, gusto ko pong sabihin sa atin sa hapong ito. Mapalad ka dahil nakasama ka natin ngayon sa ating service. Nalaman mo na yung gift na yan, ibigay sa ng Panginoon. Huwag mo sayangin yan. Gamitin natin yan para marami pang tao ang mailapit natin kay Jesus. At siya man, later on, pag nalaman niya, ako din, ilalapit ko rin yung mga taong ito kay Jesus. Para hindi magpasalamat sa akin, kundi magpasalamat sa Diyos na nagbigay ng pagpapala sa ating lahat. Amen? So, thumbs up nga po kayo kung nag-guess nyo po yung ating lesson today. Thumbs up po. A blaze for God. And two things. Number one is what? Fire up your gifts. Number two is fight for your faith. Amen. Okay. So, ngayon po, punta na po tayo sa atin pong Lord's Supper. Ano yung pong ating ginagawa na once a month. Nire-remember po natin yung sinabi ni Jesus na once na kayo ay nagsama-sama, alalahanin nyo yung aking ginawa para sa inyo, yung kanyang uling banal na hapunan. At ito po, ginagawa po natin ito, hindi po para lang masabi ng iba na sila rin pala gumagaya ng mga banal na hapunan. Hindi po. Ginagawa po natin ito dahil alam natin, unang-una, ito po sinabi ni Jesus. Pinractice to kanyang mga disciples. At gusto po ng Panginoon, every time na tayo po magkikita-kita, hindi man physical, kahit ngayon sa bahay na lang po, alalahanin po natin yung ginawa ng Panginoon. Yung tinapay po, yan po, simbolo lang po yun hindi po yan ang katawan ni Jesus, pero yan po ay nagpapaalala po sa atin na ikaw at ako, mahal ng Panginoon. Pinatawad ng Diyos. At yung kanyang katawan ay naging dahilan para po tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan.
at ang kanyang dugo na sinisimbolo po nung cup natin na yan, ano po, nung saro, kung kayo po merong mga cup na may lamang either juice or something na wag lang po nakakalasing na alak, ano po. Baka pagkatapos naman ng ating service, susuray-suray na kayo. Ano? Wag naman, ano po. So, ang importante po dyan, inalala po natin na Lord, ito pong sarong ito, itong inumin na ito ay simbolo na yung dugo na naghugas ng aming mga kasalanan. Totoo lang po, ang dami po nating kasalanan at nakakatawa ang Diyos. Gusto po talaga niya yan, nilinis siya ng Panginoon. At alalahanin po natin ito, ng Panginoon, mabait sa ating lahat. Amen? Sige po, kunin na po nyo yung inyong mga tinapay at yung saro. Ano po? At kung kayo po nasa bahay nyo, ngayon, ay pwede nyo pong kunin na, yung aming pong dalawang anak nasa kapitbahay. So dalawa lang po kami dyan ngayon. Po sila sa kanilang lolo na ngayon ay kasama po natin yung mga pamilya po namin doon sa San Andres. Okay, so sige po, itaas po natin yung ating hawak na tinapay at saro. Ang ganda po nung sinabi ni Paul, doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23 and 24. Mamaya po, pag may time kayo, pwede nyo pong tingnan. Sabi po niya doon, si Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, dumampot po siya ng tinapay at kanya po itong pinagpira-pireso at sinabi, ang tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Kain ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, hinawakan niya rin ang saro at sinabi, ang sarong ito ang pinagtitibay ng aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagparito. Well, ang ganda po, So, tuwing tayo pala ay mag-celebrate ng Lord's Supper, nare-remind tayo na si Jesus, una, mahal tayo. Pangalawa, si Jesus, babalik para sa atin. Kung hindi man abutan tayong buhay, yung ating mga mahal sa buhay, ang mahalaga, ang Panginoong Jesus ay merong ipinangako sa atin na ikaw at ako kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Okay, sige po, atin pong sabay-sabay na kainin ang tinapay. Manalangin po tayong lahat. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang pag-ibig mo sa amin. Lord, masabi namin, Panginoon, this is a radical love, Panginoon. In-express mo, Lord, yung iyong napakadakilang pag-ibig sa pamamagitan po ng iyong mismong katawan at dugo, Panginoon. Hindi po ng pera, Panginoong Diyos. Hindi po ng material na bagay. Ipinakita mo, Lord, yung pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan mo mismo, Lord, ng iyong nag-iisang buhay, pinakamahalagang buhay, Panginoon. Upang kami po tubusin sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, tinatanggap namin yung pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan at humihingi kami, Panginoon, sa iyo. Lord, ngayon, ng mga nakapatawaran kung kami, Lord, nagkasala sa iyo, nakagawa kami ng mali, Panginoon, patawarin mo kami, dakilang Diyos. At nais namin tanggapin ka, Lord, sa aming puso bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Lord, hayaan mo maghari ka sa aming mga buhay. At mula ngayon, Panginoon, kung meron po dito sa aming kalagitnaan ang hindi pa niya, Lord, ginagawa kang Panginoon ng kanyang buhay. Lord, ito po yung time na hayaan mo na siya ngayon ay lalakad na nagpupuri sa iyo, lalakad, Lord, na ikaw ang Panginoon ng kanyang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you very much and God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At for our announcement, so ito po ulit si Michelle. Alright. Thank you po, Pastor. Ayan. Okay. So, for us to fire up our gifts, to fight more for our faith, ayan,
iniimbitahan po namin kayo na i-mark na sa inyong mga kalendaryo, October 29 to 31st, our G12 Philippines National Conference. Okay, so wag niyo pong kalimutan, markahan niyo na po ang inyong mga calendars. And also, Leaders Training every Friday at 7 p.m. Ayan, wag po natin kakalimutan na weekly, every Friday, no? Meron po tayong Leaders Training. And then, every Saturday naman po, ayan, lagi po tayong busy weekly. Every weekend, di ba? So, every Saturday at 4:30 p.m. So, ayan, tandaan niyo po, 4:30 na po siya sa lahat ng mga kabataan. Youth Connect, ayan. And, of course, huwag niyo pong kalimutan, every Sunday, 3:30 p.m. na imbitahan ang inyong mga kamag-anak, inyong mga kaibigan sa ating Sunday service online. Ayan. Alright. So, again, kung na-miss nyo man po ang isang Sunday service natin, wag po kayong mangamba. Meron po tayong mga naka-record po yan at madali nyong makikita at mapakikinggang muli sa Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Ayan. And of course, give us a like, stay connected with Cross. Subscribe na po sa ating Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. Ayan. So, Cross Connect PH. Right? So, maraming salamat po at naway marami po ulit tayong lahat natutunan ngayong linggong to. Amen? Okay. So, ngayon po, let's party! I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing it out. And it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, deep cries out, deep, deep cries out, deep cries out, deep. We cry out to you, Jesus. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. No, now it's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up, 'cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring